Arestado isang jeepney driver dahil sa kaskaserong pagmamaneho habang lasing sa Camarines Sur. Kuya, para po! Kuya, para! Sabi ko para! Kuya, lampas na ako, kuya! Ay sa isa sa mga pasahero, nung una, mabagal lang ang takbo ng jeep na mula sa Calabanga patungong Naga City. Pero habang tumatagal, napabilis na ang takbo ng driver. Ang pasaherong nasa tabi ng driver napalipat sa likod dahil sa takot. Tumito ang driver sa tapat ng isang chapel at doon na bumaba ang mga pasahero. Rumesponde naman ang mga pulis at napag-alamang pagkababa ng jeep. Nakatulog sa kalsada ang driver dahil sa kalasingan. Tinigita na siya para sa reckless driving. Nakipag-ugnayan na ang mga pulis sa LTO at LTFRB para sa karampatang aksyon. Tinawag ng China na paninira ang joint statement ng Pilipinas, Amerika at Japan na naghahayag ng pagkabahala sa mga mapanganib at agresibong hakbang ng China. Sa gitna ng trilateral summit, naobserbahan ng ilang eksperto ang pagdami ng Chinese vessels sa Bajo de Masinloc. Saksi si Chino Gaston. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 25 Chinese fishing militia ships ang nagkukumpulan ngayon sa Bajo de Masinloc. May namataan ding 2 Chinese Coast Guard ships na may bow number 3106 at 3302. Dagdag ng PCG spokesperson for the West Philippine Sea, 2 fishing militia ships ang nakita ng Coast Guard sa loob ng Bajo de Masinloc. Sa isang social media post, 10 namang Chinese fishing militia ships ang nakita ng security analyst na si Ray Powell, kasama ang 2 Chinese Coast Guard ships. Ang kinumpirmang bilang ng Philippine Coast Guard at ang namonitor ni Powell, mas marami na sa 6 lang na Chinese fishing militia na namataan doon nitong Pebrero nung magpunta ang GMA Integrated News kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama ang fishing militia ng China sa nangharang sa barko ng BFAR para hindi makalapit sa bahura. Sinusubukan pa naming kunan ng paliwanag ang Chinese Embassy kung bakit biglang dumami ang mga barko ng China sa lugar. Sabi ng isang security analyst, posible pa ring may kinalaman ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea sa pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Washington, D.C. sa Amerika. It might be a coincidence, just so happened they're there, the fishing ground is fertile. So it's an ideal season to converge in that area. Another possible option, of course, is the fact that it might be sending a signal that there's showing Chinese resolve despite the holding of the trilateral summit. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, malinaw na paninira sa China ang joint statement ng 3 bansa. Tutol daw ang China sa pagmanipula at pagbuo ng grupo-grupo sa rehiyon o kahit anong hakbang na nagpapalala ng sigalot. Muli ring iginiit ng China na legal ang mga hakbang nila at may soberenya sila sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRT Sierra Madre. Pinatawag na ng China Foreign Ministry si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz kaugnay sa negatibo raw na komento laban sa China. Ganito rin ang ginawa ng China sa ambassador ng Japan. Kaugnay naman sa sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, sabi ng Chinese Foreign Ministry, Pilipinas ang hindi tumupad sa usapan. Itinatanggi raw ng Pilipinas ang pagkakaroon ng gentleman's agreement na anila na pag-usapan sa pagitan ng China at Duterte administration. Ilang beses nang sinabi ng mga opisyal ng Marcos administration, pati mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, wala silang record ng ganyang usapan. Itinanggi na rin ng dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Kagabi, nagsalita tungkol dito si dating Pangulong Duterte. We have not conceded anything to China. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Sa isang paghaharap daw nila sa China, meron siyang ipinagbigay alam kay Xi. I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it,
But there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. Sa Trilateral Summit sa Amerika, muling pinagtibay ng Amerika ang kanilang anilay ironclad commitment sa alyansa sa Pilipinas. Pero sabi ng dating Pangulo, If you are interested really in defending the Philippines, bakit ka pa maghintay magkaroon ng gera? Why don't you go there and give the protection that is being mounted? sabi ng Chinese Embassy, dito sa Pilipinas, hindi raw nangyari ang mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas kung hindi raw dahil sa panguudyok ng Amerika. Ang Climate Change Commission ng Pilipinas naman, China ang itinuturo sa pagkasira ng libo-libong ektarya ng coral reefs o bahura sa West Philippine Sea. More than 8,000 of which is attributable to the activities of China. Insofar as the cost, really unimaginable, irreparable. Ang masasabi ko dyan, I really do not know how to compute it. Yung mga case na yon ay nabuo sa pamamagitan ng mga crash corals. So, ibig sabihin, mga patay na corals na dinurog and then there is a possibility na itinambak. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag na ito ng Climate Change Commission. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston ang inyong saksi. Mula po sa dating 100,000 piso, ikinaas sa mahigit 1 milyong piso ang benepisyong covered ng PhilHealth para sa gamutan sa breast cancer. Saksi, si Jamie Santos. Mabigat tamaan ng malubhang sakit at mas nakakapanlumo ang kaakibat na gastusin nito dahil sa mahal ng gamutan tulad na lamang ng breast cancer. Sa bawat chemotherapy treatment, mahigit 20,000 pesos pataas ang nagagastos ng pamilya ni na Barbie para sa inang na-diagnose ng stage 3 breast cancer noong 2022. Naka-8 session na sila ng chemotherapy. Ngayon, naka-admit sa isang ospital sa Maynila ang kanyang ina. Matapos kasi ang operasyon nitong Pebrero, may iniinda ng ibang sakit ang ina. Sabi ng doctor, stage 4 na siya with lungs meds. Meron na din po siyang problem sa liver. Then ito lang po, nagpa-abdomen CT scan kami. Ang mahal, parang nag-range siya ng 32,000. Nakatulong naman sa kanila ang paggamit ng PhilHealth. Yun nga lang, Hindi nako-cover naman po ng PhilHealth yung gamot ng isang pasyente under the chemotherapy. Pero hindi din po kasi ganun may mga times na babayaran din po kami kasi mga gamot din po. para maibsan ang pasaning pinansyal ng mga pasyenteng may breast cancer, pinalawig ng PhilHealth ang kanilang Z-Benefits for Breast Cancer. Saklaw ng naturang policy ang surgery o operasyon, gamot na kakailanganin at ang mga gagawing therapy. Ang mga kwalipikadong pasyente maaring makinabang sa Z-Benefit for Breast Cancer na sasagot sa kanilang gastusin hanggang 1.4 million pesos. Ito'y bukas sa lahat ng mga Pilipino na kailangan magpagamot for breast cancer. At miyembro man o yung dependent ng miyembro, ibig sabihin legal na asawa, mga anak below 21 years of age, ay makakagamit po ng nasabi pong benefit. At yan ay dapat sila ay pumasa sa mga criteria. Sakop ng Enhanced PhilHealth Package for Breast Cancer ang stage 0 to 4, maging ang mga kasalukuyan ng ginagamot basta't pasado sa mga criteria. Ito po ay magagamit, ma-avail po natin itong pakete na ito sa mga contracted hospitals ng PhilHealth sa buong bansa. Ang approach natin dito holistic, ibig sabihin ay magmula sa pasimula hanggang sa matapos, hanggang sa gumaling yung pasyente, ay nandun po yung ayuda ng PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. May nakaamba na namang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tinatayang hanggang piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at kerosene.
Pwedeng walang paggalaw naman o hanggang 20 sentimo naman ang posibleng taas sa presyo ng gasolina. At ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, kabilang sa mga dahilan ng panibagong paggalaw ng presyo ang nagpapatuloy na gulo ng Israel at grupong Hamas sa Gaza Strip. Streaming na simula ngayong araw ang kauna-unahang sports podcast ng GMA Integrated News. Hosts ng Game On sina NCAA main anchor at 24 oras game changer host na si Martin Javier, sports commentator na si Anton Rojas, at pati na rin si NCAA analyst Martin Coach Hammer Antonio. Tatalakayin sa bawat episode ang lahat ng bagay na may kinalaman sa sports. At mapapakinggan ang Game On sa major streaming platforms gaya ng Spotify, Google Podcasts at Apple Podcasts. Mapapanood din ito sa Facebook at YouTube channel ng GMA Integrated News. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.